Hello, good evening mga kadogo. Ngayon lang uli ako nakapag-vlog. I-discuss natin ngayon yung tinanong sa atin ng kaibigan natin. Bagong member ko siya sa group eh. Ang tanong niya sa akin mga kadogo, ano daw ang sign ng heat stroke? Kasi kakabili niya lang ng golden retriever. Siyempre, ang pagkakaalam niya ay mga imported talaga yan, di ba? Sanay sa malamig. So nagtataka siya bakit daw hingal na hingal. Malamig naman yung lugar niya. So, ano raw ba talaga? Baka na-heat stroke. Ano ba raw ba talaga yung sign ng heat stroke? So, sabi ko, simple lang naman ng heat stroke. Sisimplihan ko lang. Sisimplify natin ang paliwanag. Yung aso, makikita nyo, hindi yung usual na panting, yung normal lang sa aso yon, di ba? Siya, hindi. Sobra. Iba talaga. Excessive talaga. Talagang, iba. Tapos may naglalaway. Tapos, hindi siya mapakali. Pag nai-stroke yan, tapos ikot-ikot. Tapos medyo iba yung mata niya, parang mamula-mula na kala mo. Basta natataranta siya. Gustong-gusto niyang uminom noon, pag ganun. Or hindi man siya iinom, talagang natataranta na lang siya dahil may nararamdaman siya, nai-heat stroke na. Kaya pag meron kayong nakitang kakaiba na sa aso ninyo, at especially yung gumaganon, obserbahan ninyo. Kung pwede pa, inumin nyo kagad. Tapos, dalhin nyo sa malamig na lugar. Sa lugar ninyo. Wag yung dadalhin sa mainit. Nanonotice nyo na nga na heat stroke, dadalhin pa natin sa mainit, no? So, hindi. Dalhin kagad natin sa malamig na lugar. Tapos tayo electric fan, painumin. Yun lang naman ang sa heat stroke, eh. Yun lang naman ang gamot doon, eh. Especially, observation. Pag nakikita natin kakaiba yung galaw, yun nga, sinasabi ko, sobrang higal na, natataranta na, baka, di ba, magka-distemper na yan, nanginginig-ginig na, wala na, malala na yun. Mahirap na yun, mamamatay ang aso. Kasi yun, ang dami kong nakikita, mga dog lover, most especially yung mga mahal natin mga asong Pinoy. Kasi kadalasan sa mga careless na mga owner, tinatali sa labas. Dami kong nakikita. Dami kong sinisita. Dog lover tayo, siyempre talaga sisitahin ko. Nakatali na sila sa arawan. Nakikita ko nagpapanting na yung mga aso. Nasanay na lang siguro talaga, kawawa naman. Tapos wala pang tubig dun sa pinagtalian. Kaya sinasabihan ko yung may-ari, nabigyan naman ng tubig po. Tapos alisin naman dun sa pinagtalian, iiwas naman dun sa araw. Kasi kung continuous na mabibilad siya sa araw, tapos walang tubig at di napapansin na nagpapanting na, hingal na, heat stroke talaga. So yun, para maiwasan, iiwas natin sa mainit na lugar. Lalo na yung mahilig magtali, lalo na sa labas tinatali. Iwas natin sa init at lagyan ng tubig. Tapos laging naliligo dapat ang aso kahit 3 times a week or twice a week. Basta, para iwas sa heat stroke, simpleng-simple. Iwas natin siya na may initan. Yung excessive heat, yung surrounding, yung lugar ng paglalagyan ninyo, kulungan or pinagtalian, dapat hindi mainit. Yun lang, may iwasan na heat stroke kasi kadalasan talaga negligence. Ikaw kaya, itali ka dun sa tapat ng bahay, tapos trick ang araw, so di ka lagyan ng tubig maghapon. Tirik ka. So, yun muna mga kadogo. Sana matandaan din yung sinasabi ko. Simple-simple lang yan, may iwasan yung heat stroke. Huwag natin silang ilalagay sa mainit na lugar o naaarawan. Okay po? Till next time, mga kadogo. Sana may natutunan kayo. God bless.